Magandang tanghali sa inyong lahat at welcome po sa ating Awakening of Faith program. At narito na naman tayo para sa isang makabuluhang usapin na magbibigay ng pagpapala para sa inyo ngayong katanghalian at ngayong araw na ito. Ito ang programa na ito ay para tumanggap kayo ng pangunawa na mula sa Diyos na gagabay kung paano ipapamuhay ninyo ang buhay nyo dito sa mundo at tumanggap mula sa Kanya ng mga dakilang pagpapala. Kaya nga po, gusto ko na hikayatin kayo na ihanda nyo rin ang inyong tubig dahil mamaya sa ating prayer of agreement, ito ay babasbasan at iinumin para tanggapin mo ang kagalingan, kalakasan, ang isang buhay na blessed at higit sa lahat is mapatid yung uhaw mo sa Holy Spirit para matanggap mo siya sa iyong buhay. So, pwede mo rin na isulat ang iyong mga prayer request dyan sa comment section. At kung maaari, tulungan nyo na rin ako na i-share ninyo itong programa na ito sa inyong Facebook, sa inyong mga GC, sa Messenger. At ang iba naman ay makapanood din ng programa na ito at sila ay mabless. At kung ikaw ay may mga problema, kahirapan, may mga pagsubok, ikaw ay dumaraan sa mahirap na sitwasyon, so, pwede mo kami na kontakin sa aming helpline at nandyan ang pastor. Handa mag-pray sa iyo, nandyan, handang payuhan ka at turuan ka kung paano gagamitin specifically ang iyong pananampalataya. Kapag ginawa mo yan, yan ay magiging pagpapala para sa iyo. Amen? So, ihanda mo na rin ang iyong Biblia dahil babasahin natin ang aklat ng Luke sa chapter 5. Maya-maya, sa pagbabalik ng ating programa. But ngayon, gusto ko na panoorin nyo muna itong napakalakas na testimony na ito. Ako si Marjorie. Bata pa lang ako ay mayroon na akong depresyon dahil hindi ko naramdaman yung pagmamahal at pag-aalaga ng mama ko sa akin. Palagi akong sinasaktan physically at pinagsasabihan po ng hindi maganda. At one time dahil sa galit niya sa akin, nasumpa niya ako na hindi daw maging maganda yung magiging buhay ko. At sa tahanan namin ay magulo dahil yung parents ko ay palaging nag-aaway. Halos araw-araw po may sigawan sa bahay namin. Lumaki ako na ganun yung tahanan namin magulo. At muntikan na rin maghiwalay yung parents ko noon, kaya naka-apekto din po yun sa amin ng mga anak nila. Nung magdalaga na ako, naisipan ko na pumasok sa relationship dahil naghahanap ako ng pagmamahal. At nagkaroon ako ng asawa at mga anak. Pero hindi rin nagtagal yung relationship namin, naghiwalay din kami nang hindi ko alam kung sa anong dahilan kasi hindi naman kami nag-away. Nabalitaan ko na lang na may kinakasama na siyang iba. Simula no, nagdulot talaga ng matinding kalungkutan yung mga nangyari sa amin. Nagkaroon ako ng bisyo sa sugal, pag-iinom ng alak at pagkakaroon ng iba't ibang relationship. Sa nakapag-abroad po ako, dala-dala ko po yung mga bisyo na yon. At hindi rin naging maganda yung buhay ko doon kasi pinagsisilosan ako ng anak ng amo ko na muntikan ng ikakapahamak ng aking buhay. Pero tiniis ko yung hirap doon dahil natatakot akong umuwi sa Pilipinas na walang trabaho dahil breadwinner po ako. Kaya tiniis ko yung hirap na mga pinagdaanan ko doon hanggang sa tumagal ako doon ng 10 taon. Nagkaroon din ako ng mga sakit doon sa abroad dahil sa sobrang depressed. Mayroon akong breast tumor, mayroon din akong insomnia. Nagtingin ako sa cellphone ko sa YouTube kasi may nahanap ako. Pero yung lumabas ay ang programa ng isang pastor ng simbahan. Nang pinanood ko yon, narinig ko yung patungkol sa Diyos at narinig ko yung about sa ikapo at kung paano gagamitin yung pananampalataya. Yung pananampalatayang supernatural. Then nag-promise ako kay God na pag nakauwi ako,
hahanapin ko yung simbahan at araw-araw ako magsisimba. Mga ilang buwan lang, nakauwi ako ng Pilipinas. Una kong ginawa ay hinanap ko yung simbahan at tatagpuan ko yon. Then ginawa ko kung ano yung ipinangako ko sa Diyos. Araw-araw ako nagsisimba at ginamit ko yung mga natutunan ko. Sumali ako sa maraming campaign pero hindi ko ibinibigay sa Diyos yung hinihingi niya. Yun ay ang relationship ko sa boyfriend ko. Ang ginagawa ko lang sakripisyo ay yung kaya ko lang gawin. Pero yung hinihingi ng Diyos, kahit na inuusig na ako ng konsensya ko na bitawan yung relationship na yun, pero hindi ko sinusuko sa Diyos dahil wala kong lakas, hindi ko kaya na bitawan yung. Habang tumatagal ako sa simbahan, hindi pa rin nawawala yung kalungkutan sa loob ko kasi wala sa akin yung banal na espiritu. Nagkaroon ng matinding problema sa pamilya namin. Yung mama ko ay nagkaroon ng malubhang sakit na labis na ikinalungkot ng buong family namin. At yung ipon ko ng 10 taon sa abroad ay unti-unting nauubos. Hindi ko na alam yung gagawin ko nung time na yon. Kaya sakto din nagkaroon ng Campaign of Israel. Sa campaign na yon, ginrab ko talaga yung opportunity na makasali dahil wala na bagsak na yung buhay ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko at mayroon pa akong kaisipang magpakamatay noon dahil sa daming problema na kinakaharap. Nag-decide ako sumali. Sinabi ng Diyos sa akin na mag-wholesale ako. At sa umpisa pa lang ng pagtinda ko ay marami ng customer ang bumili. At yung sales ko na yun din yung hiningi ng Diyos na nasakripisyo ko sa pinansyal. Unti-unti kong tinalikuran yung bisyo ko, yung pag-iinom. At isa sa hinihingi talaga ng Diyos sa akin ay yung relationship. Nagsakripisyo din ako spiritual. Nagme-meditate ako ng salita niya. Araw-araw akong nagsisik ng presensya niya. At nagpa-fasting din po ako. And kahit ano man yung ginagawa ko, palagi ko siyang kinakausap sa isipan ko. At kapag nasa bahay ako, hinahanap ko yung presensya niya tuwing madaling araw. At salamat sa Diyos dahil hindi niya ako binigo. Natanggap ko yung banal na espiritu. At ngayon, nakatanggap ako ng kapayapaan, ng kasiyahan, at nagkaroon ako ng lakas para paglingkuran siya. Nagbabalik po tayo sa ating Awakening Faith program at tumungo tayo ngayon sa ating message. At kung nandiyan ang inyong Biblia, basahin natin. Meditate natin kung ano nakasulat sa Lucas sa chapter 5 verse 17. So ngayon, pakiusap, basahin natin dyan. Nakasulat ay ganito. Isang araw, habang nangaral si Jesus, ay may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya. Nanggaling ang mga ito sa iba't ibang bayan ng Galilea at Judea at maging Jerusalem. At taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. May mga taong dumating na buhat-buhat ang isang lalaking paralitiko na nasa higaan. Sinikap nilang ipasok ito sa bahay upang ilapit kay Jesus. Pero hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao, kaya umakyat sila sa bubong at binutasan ito. At pagkatapos, binaba nila sa harap ni Jesus ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad ka na ng ang mga kasalanan mo." So dito na unawaan natin na si Jesus ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ng kapangyarihan para magpagaling. At meron nga mga kalalakihan na dinala nila ang kanilang paralitiko para ito ay pagalingin ng Panginoong Hesukristo. Pero dito, napansin natin na hindi unang pinagaling ng Panginoong Jesus ang paralitiko na yon. Bagkus, inuna niya na magbigay ng kapatawaran sa paralitiko na yon. Oo,
merong otoridad ang Panginoong Hesus na magpatawad. Dahil siya ay Diyos at siya ay anak ng Diyos. Siya ay merong otoridad na ibigay itong kagalingan na pwedeng matanggap ng kaluluwa. Pero bakit nga ba ang Panginoong Hesus ay nagpatawad? Kasi nga, you see, ang pinaka-problema ng lalaki na yun, hindi physical lang. Pero ang pinaka-problema niya ay ang kanyang sakit sa kanyang kaluluwa. At ito ay mas malaking problema. Tandaan ninyo na kapag ang sakit ay napabayaan, ito ay hantong sa kamatayan. Ganun din naman, kapag ang kasalanan ay napabayaan at hindi nabigyan ng kapatawaran, ito ay hahantang sa kamatayan. At ang kamatayan na ito ay paghabang panahon, yung mawalay sa presensya ng Panginoong Diyos. Kaya nalaman ng Panginoong Hesus na ang mas kailangan niya ay ang kagalingan sa kanyang kaluluwa. Kaya inuna ng Panginoong Hesus na patawarin siya sa kanyang mga kasalanan. At ano ang nangyari? May mga tao doon na nagalit sila kasi para sa kanila na yun ay kalapastanganan, na tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng kapatawaran. Inisip nila yun dahil sa kanilang katigasan ng kanilang ulo, ng kanilang puso, sa hindi nila paniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. But itong lalaking ito, naniwala siya at tinanggap niya ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At nakasulat pa sa verse 24 at 25, ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako, na anak ng tao, ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo, at umuwi. At tumayo agad ang paralitiko sa harap ng lahat. At binuhat nga niya ang kanyang higaan, at umuwi na nagpupuri sa Panginoon Diyos. You see, nung tinanggap niya yung kagalingan sa kanyang kaluluwa, ganun din naman tumanggap siya ng kagalingan at kaligtasan para sa kanyang kaluluwa. Naalis na rin yung mga duda, pag-alinlangan, at nagkaroon siya ng matibay at matatag at siguradong pananampalataya. At ito ang ginamit niya para siya ay tumanggap ng kagalingan sa Diyos. At nakita naman natin kung ano ang nangyaring resulta. Umuwi siya na tinanggap ang Diyos, tinanggap ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, at dito naengkwentro niya ang Panginoong Diyos. Kaya nandoon siya masaya na nagpupuri sa Panginoong Diyos. Amen? So, itong meditation na ito ay applicable din sa iyo. Siguro, marami kang problema, kahirapan, pagsubok, marami kang mga pinagdaraan ng mga hindi magandang sitwasyon. But siguro, ang pinaka-problema mo, hindi yan. Ang pinaka-problema mo ay ang iyong kaluluwa sa harapan ng Panginoong Diyos. Na kung hindi mo re-resolbahan yung mga problema na yan, yung kasamaan na yan, yung kasalanan na yan, yung hindi pagiging kalugod-lugod sa Diyos, yung pagkakaroon mo ng maruming konsensya, pagkakaroon mo ng hindi magandang puso, ay pwedeng ikapahamak mo yan. Yan ay isang sakit na hindi lang pwedeng pumatay physically ng iyong katawan, pero ito ay pwedeng pumatay ng iyong kaluluwa doon sa impyerno at mawalay na panghabang panahon sa presensya ng Diyos. Kaibigan, resolbahan mo yan. Resolbahan mo yan, lumapit ka sa Panginoong Hesus, hilingin mo ang kapatawaran sa iyong mga kasalanan, isuko mo ang buhay mo sa Kanya, hanapin mo ang Kanyang presensya, tanggapin ang Kanyang banal na Espiritu at matatanggap mo rin ang kagalingan sa iyong kaluluwa. At kapag ginawa mo yan, tatanggap ka rin ng malaking faith, ng kasiguraduhan na magpapalakas at magbibigay sa iyo ng mga kasunod
na mga pangangailangan mo sa buhay, kagalingan, tagumpay, yung total transformation ng iyong buhay, but higit sa lahat ay kaligtasan. Amen? That's why meron tayong special na Bible study ngayon. Paano pagagalingin ang may sakit na puso at na kaluluwa? So, magpunta ka. Yang tanong na yan ay sasagutin natin mamaya kung ikaw ay malapit sa ating main cathedral, main church, sa UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. Magpunta ka. Meron pang alas 3, meron pang alas 5, at meron pang alas 7:30 ng gabi. And you can check also sa ating helpline or sa ating website or scan nyo dyan sa QR code yung addresses ng pinakamalapit na UCKG Health Center. At itanong mo na rin kung ano ang susunod na services doon para makapunta ka at mabasa mo, matuto ka sa ating Bible study ngayon at ito ay makatulong para matanggap mo ang Espiritu ng Panginoon Diyos. Amen? So, kaibigan, huwag kang papalya dahil yan ang pinakakailangan natin. Ang kagalingan ng ating puso at ng ating kaluluwa. At kapag tinanggap natin ang kagalingan na ito, tayo rin naman ay tatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Amen? You are blessed. So, kaibigan, by the way, kung nais mo na tulungan ang gawain ng Diyos para abutin yung mga taong, mga wala pang kaligtasan at may sakit pa ang kanilang kaluluwa, pakiusap. You can send your help, your donation, your tithes, your offerings through bank account ng church or through remittances. You can just ask sa ating helpline kay Pastor kung paano mo ipapadala ito through remittances or pwede mong i-scan ang QR code. Tumulong ka. At kapag sinusuportahan mo ang gawain ng Diyos, yung Diyos, pagpapalain din naman niya ang iyong buhay. Amen? So kaibigan, dito nagtatapos ang ating programa at pakiusap. Kung nandyan ang iyong tubig, itaas mo ngayon and let's do this prayer of agreement. Hi, nasan man po kayo, please itaas ninyo yung bote ng tubig o yung baso ng tubig kasi mananalangin tayo. Pikit nyo po yung mata. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, pinagbabala ko yung tubig na hawak-hawak ng mga anak mo. Sa oras na inumin nila itong tubig na to, ito ay magdadala ng kagalingan, kalakasan, himala para sa kanilang katawan. Sino mang may sakit, Panginoon Diyos, bibigyan mong lunas ang kanilang mga karamdaman. Sino mang nanghihina, palalakasin mo. Kaya nga sa pangalan ni Jesus, binabasbasan ko yung tubig na yan. At kung naniniwala ka, kaibigan, inumin ninyo yung tubig na iyan. And receive healing, receive strength, receive power. If you believe, tanggapin mo ngayon yung kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa inyong katawan. At kung naniniwala ka, sabihin niyo po, Amen. Mga kaibigan, I believe lahat kayo pinagpala na. Alam niyo po na ngayon ay araw ng Wednesday at saan mang simbahang universal, meron tayong strong Bible study na ginagawa. Kami po ngayon ay nandirito sa ating simbahan, yung ating bagong simbahan dito sa May Marikina. Kung gusto niyo pong bisitahin ang ating simbahan, kami ay located sa 3B de la Cruz Street sa May Manotok Subdivision, Barangay Santo Niño, Marikina City. Kung kailangan nyo po ng mga karagdagang impormasyon, pwede nyo bisitahin ang ating website o kaya naman pwede kayong tumawag sa number ng ating helpline para nang sa ganon, i-direct namin kayo, tulungan namin kayo kung saan o paano makapunta sa pinakamalapit na Universal Church diyan sa iyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon hanggang sa muli.